lumang style, lumang galawan ng pammulitika at politika sa ating bansa. Hindi na yan babagay sa kultura ng Pilipino ng kabataang botante sa panahong ito hanggang sa 2028 presidential, national, and local election. Kasi ang kabataan at ang mga Pilipino ay pagod na, sawa na sa traditional politician, lumang sistema ng politika. Ano ba yung nakikita natin ngayon? Paninira, pamimersonal, maagang operation, maagang pagpapakilala ng interes kaysa tumulong sa bayan. Yan po ay galawan nung nakaraang dekada ng politika na puro paninira ang ginagawa sa administrasyon ng mga gustong makabalik at gustong maghawak ng posisyon. Walang nangyayari sa kinabukasan ng Pilipino. Nananatiling hindi mayaman ang Pilipinas, nanatiling mahirap ang Pilipinas, underdeveloped ang Pilipinas, maraming walang disiplina ang Pilipino, at nakakanya-kanya, nakakahati-hati pa. Nung araw, wala pang social media, yung traditional politician ay umobra pa dahil hindi alam ng mga tao kung ano ang totoo at sino nagsasabi ng talagang makatao at makabayan. Pero ngayon sa global technology, sa iba na ang panahon ngayon, mas kilalang kilala ng mga Pilipino at ng botanteng Pilipino ang pagkatao ng mga politiko at gustong kumandidato sa anumang posisyon from local to national. Kasi nga po yung galaw ng global technology, malakas na social media ngayon. Kahit sino ay involved dyan. Yan po yung number one ngayong communication sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang social media. Yun pong television at radyo, pahina na ng pahinayan, lalo na ang mga pahayagan. Kaya kung yung mapapansin, ang malalaking network ng radyo at telebisyon, mga pahayagan, may mga sariling social media account na. Kasi doon na sila nakapokus. Ayaw man aminin nila, pride na lang ang umiiral, pero ako sa tagal ko po sa broadcast industry ng halos 3 dekada. Mas marami na po ang nanonood sa social media kaysa sa telebisyon at radyo at magbasa ng mga pahayagan at mga magazine. Sa totoo lang. Lalo na sa mga Pilipino. Sa hirap ng buhay, bakit ka pa bibili ng television para manood ng TV? Sa hirap din ng buhay, bakit ka pa bibili ng dyaryo at magazine? Di pangkain na lang. Paano ka naman makikinig ng radyo kung ikaw ay nasa liblib na lugar? Hindi na uso ang radyo ngayon. Nasa cellphone na rin. So, yan ho. Inaral ko na yan. Sa tagal ko na po sa broadcast industry, inaral ko po yan. Naramdaman ko at nakita ko na pahina na ng pahina ang radyo at television. Kaya nga sila, kung yung mapapansin ulitin ko, halos lahat ng radio and television network, paramihan sila ng social media account. Dahil alam nila nandun na ang market. Nandun na ang audience, nandun na yung tao. Wala na sa aktual na haharap sa telebisyon para mag-ubos ka ng oras. Tututok ka sa radyo para mag-ubos ka ng oras. Hindi. Ngayon hindi na po. Cellphone o anumang communication, kahit siyang ka nandun, malalaman mo ang nangyayari sa mundo. Nasa sakahan ka, nasa public transport ka, nasa palengke ka, nasa supermarket ka, nasa mall ka, saan man lugar. Basta may internet connection, malalaman mo ang nangyayari sa ating kapaligiran. Yun ho yung justification kung bakit sinasabi ko yung global technology or yung malawak ang social media. Ngayon, ang sinusubaybayan ng tao, katulad nito na aking ginagawa. Sa YouTube and Facebook page natin, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Kasi nandyan na ang tao nakatutok. Kaya yung style ng lumang politika, traditional politician, nung araw kaya pumuputok pa dahil wala pang communication malawakan. Ngayon hindi na po. Kilalang kilala na. Kaya yung maagang nagpakilala,
maagang nagdeklara at ang kanyang mga supporters, yung kanilang galaw ngayon, pasintabi na. Hindi na ho yan bagay sa panahon ito. Malamang mapag-iwanan pa yan. Ang gusto ng mga tao ay yung konkreto ang makinarya, konkreto ang plataforma di gobyerno. Kulang lang sa salita pero may gawa. Kulang sa salita pero may kakayanan. Kulang sa salita pero may respeto sa batas at sa gobyerno at sa mga Pilipino. Yan ang susuportahan ng Pilipinong matitino. Kapag kumandidato, ayaw na nila ng maingay na puro paninira. Pasayaw-sayaw, magaling magtalumpati, pakanta-kanta, garbage na kandidato yan. Seryoso ang usapin. Ano ang plataforma mo? Ano ang agenda mo? Ano ang kakayanan mo? Ano ang educational background mo? Yan po ang pinagbabasihan ngayon. Hindi yung balimbingan, sipsipan sa mga personalidad. Sipsipan, balimbingan, nagiging daan ng korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang korupsyon sa ating bansa ay epekto rin ng traditional politician, lumang politika, utang na loob, bata-bata system, palakasan system. Yan ang dahilan ng korupsyon sa ilang dekada na ng ating gobyerno. Kaya sa darating na mga eleksyon, anumang eleksyon sa ating bansa, nag-iiba na at dapat mag-iba na. Hindi na ang matatanda pasintabi na. Hindi na ang mga senior citizen ang nasusunod sa kanilang pamilya, sa loob ng kanilang pamilya, kung sino ang iboboto. Ang bawat pamilya may mga individual na paniniwala. Yan ang umaangat na kaalaman at development sa atin. Simula sa eleksyon ang magiging daan ng tunay na pagbabago at tunay na pag-asa. Pero hindi lumang politika, hindi lumang style ng pangampanya, hindi puro paninira, walang agenda, hindi yan karapat-dapat manalo at suportahan ng mamamayan. Real talk lang ito. Ang kabataang butanteng matatalino o kahit na sino mang butanteng matatalino, siya ang masusunod. Hindi ang takutan, hindi ang bayaran, hindi yung kampihan. Kailangan kakayanan ang pagbabasihan at tamang programa ang kailangan. Ayan, tandaan nyo sinasabi ko. So, sa mga gustong kumandidato, dapat matuwa pa kayo dito sa sinasabi ko. Dahil ito itulong sa inyo. Hindi ito paninira sa inyo. Tulong sa inyo para makapag-adjust kayo at higit sa lahat, magbago na rin kayo. Please like and share.